chapters sa Sabado bago ako. Kaya ako nagpapasok kanya. Kaya kung paano yung sasama sa mga tao,
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-29 na linggo ng karaniwang panahon. Isama po natin sa misang ito ang mga pasasalamat at espesyal na intensyon ni Aljon Kenneth Yap para sa biyaya ng buhay ni na Ana Marie Paz, Villa Marie Paz, Luz Santa Maria at Isabela, para sa mabilisang paggaling ni na Dionisio Panlilio, Maricel Quintoy at Leonardo Chantenco, at para sa ikapapayapa ng mga kaluluwa ni na Wilfredo at Jose Pelobelio, Fermina Lardin, Ernesto Rosario Hornada, Eugenia Pascual, Corazon Torres, Kimberly Bundang, Rufo Jr. and Sr., Jenny Felisa, Celsa Juanita, Almeda Efren, Cesar Andy, Father Simplicio Esteban, Father Felix Labios Jr., Father Ramoncito Vicente, Father Apolinario Lizada, Jose Vallejos, Juliana Ortega, Emiliano Panoy, Perla Quindara, Serelina Minas, Elena Edrosalang, Jaime Amplogio, Elpidio Francia, Adelaida Pangan, Gideon Paje, Jose Macalino, John Constantine Cordon, Estrella, Raul, Sonia Glorian, Eric Luz Gerardo, Valentina Paulino, Antonina, Melchor Macalino, Flor Macalino, Reynaldo Salonga, Angelo Isaac, Panfila Antonio, Joey Lacanlale, Jose Canonizado, Adoracion Canonizado, Benjamin Antonio, Cornelis Henricos Maria Bosman, Gregorio Famanilay, Benita Famanilay at Lani Famanilay. Inaanyayahan tayo ng ating ebanghelyo sa araw na ito na maging lingkod. Tayo ay mga lingkod ng Diyos upang maipahayag sa mundo ang kanyang kabutihan at pagmamahal. Hindi marapat na hangarin natin ang kadakilaan para sa ating sarili. Lagi nating isipin lahat ng ating paglilingkod ay para sa mas ikaluluwalhati ng Diyos. Ipinagdiriwang din natin ang linggo para sa mga kultura. Sa misyon ng paglilingkod, mapangalagaan nawa natin at irespeto ng lubos ang mga kultura ng mundo bilang panimula po ng suporta. Sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sinayin. Mga kapatid, sinisimulan natin ang pagbubukas ng Sinodo sa lokal ng ating simbahan. Natitipon tayo ngayon sa hapag ng Panginoon upang ipagkatiwala ang ating mga sarili sa Kanya sa pagbubukas ng prosesong sinodal sa ating sambayanan. Umasa tayo sa makainang pagtulong ni Maria, ang reyna ng mga apostol at ina ng simbahan. Ang pagpapanibago ay pangarap at hangad ng Diyos, ang patuloy niyang gawain sa daigdig. Manalangin tayo na iaalok sa lahat ang kaloob ng pagpapanibago ng Espiritong nagpapanibago at pasiglahin ang naglalakbay at misyonerong simbahan nang siya'y maging tanda at lingkod ng pagpapanibago ng lahat kay Kristo.
Kinikilala namin ang pananatili at ang kamay ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. Tandaan ang kanyang katapatan sa kabila ng ating pagkasalawakan. Hiling namin kapatawaran habang tumatalima kami sa panawagan ng pagpapanibago. Muli nating itinatalaga ang aming sarili sa lubos sa pagpabalik loob ng puso at isipan at ang pagbubukas ito sa banal na Espiritu upang kami masugo sa landas ng magkaaagapay na paglalakbay bilang isang simbahang misyonero. Mga kapatid kong minamahal, hilingin natin sa Ama nating makapangyarihan na marapat niyang basbasan itong tubig na iwiwisik ngayon bilang paggunita sa tinanggap nating binyag noon. Pagkaluban nawa niya tayo ng panibagong lakas para sa pamamalaging matapat sa Espiritu Santo sa ating tinanggap. Ang manaming makapangyarihan, nilubong sa tubig ng bukal ng buhay at katapagdulot ng kalinisan, ang kalooban namin magkamit ng kadalisayan at ng iyong buhay na binigay sa mga hinirang. Hinihiling namin marapatin mong basbasan ang tubig na ito na ngayon nais naming mawisik sa aming katawan. Ipagkalubong sa riwain ito sa aming buhay na iyong binigay sa amin ng gabing binyagan. At ipagsanggalan nawa nito sa tanang kasamaan ang aming buong katauhan upang makadulog kami sa iyo ng may kadalisayan sa kapagkakamit namin ng kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dalisayan naman tayo ng makapangyarihang Diyos sa ating mga kasalanan pakundangan sa pagdiriwang na ito ng pagpupuri at pagpapasalamat pag inapatinawan niya tayo na makapakinabang sa piging niya sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpuri sa Diyos. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa liwanag ng Espiritu Santo ay iyong tinuruan ang mga nanalig sa kaibuturan ng kalooban. Ipagalubang aming matutuhan sa Espiritu rin ito ang tanang katuwiran at maligayan naming kamtin lagi ang kanyang kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, tatanggapin ng lingkod ng Panginoon ang mga pasakit upang makamit ng bayan ang kapatawaran mula sa Panginoon. Ang lingkod na ito ay walang iba kundi si Jesus, ang anak ng tao na nag-alay ng buhay para sa atin. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ubong mula sa langit. Animoy habunot ng malakas ng hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga bilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem. Mga taong palasamba sa Diyos, nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsa, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Frigia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene. Ang mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naabot sa Judaismo, mga taga-Creta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ati-ating nito tungkol sa mga kakamakang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salmong sugunan. Espiritu mo'y sugunin, poon sa na iyong baguhan. Espiritu mo'y suguin, poon talay iyong baguhan. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa daming nilikha mo'y nalaganap ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon talay iyong baguhan. Natatakot mga matay kung tiklin mo ang hina. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay rin balik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon talay iyong baguhan. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalagdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon talay iyong baguhan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang Espiritu ang gawin niyong patnubay ay inyong buhay.
kapatid, ang Espiritu ang gawin niyong patnubay sa inyong buhay. At huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu. At ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig niyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi makakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabaha-bahagi, pagkakampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Binalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, katyagaan, kapayapaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay, at pinatay na ng mga nakikipagkaisa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Huwag tayong maging palalo, palaaway, at mainggitin. Ang salita ng Diyos. At sa Diyos, magsitayo po ang lahat. Aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningat ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggoding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinig ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana
ating diocese, sinisimulan natin ang tinatawag na Sinodo. Isa itong pagkilos ng ating simbahan sa buong mundo. At pagkatapos ng Vatican Council II, Second Vatican Council noong 1960s pa. Ilang taon na yun, mga 60 years na. Mga senior citizen na pala ang Vatican II. Yun ang halos malaking pagkilos ng simbahan noon. At ngayon pala muli magsisimula ang Sinodo. Of course, maraming mga pagkilos ng simbahan, pero isang malaking pagkilos ulit itong gagawin natin sa ating simbahan. At syempre, hindi ito madali. At meron tayong tatlong para bagang pillars, o kaya naman sa Tagalog ay poste ba? Haligi, maganda yung haligi. Na mahalaga upang matutunan natin ng mabuti itong tinatawag nating Sinodo. Una ay yung communion, pangalawa, participation, at pangatlo yung mission. Medyo yung mga salitang ito ay pamilyar naman sa atin, pero uli, pinakadidiin ito ng simbahan upang maging mabunga ang gagawin nating Sinodo. Alam naman natin na lahat tayo ay mayroong misyon. Yung kakalimutan iyon. Ang simbahan, ang kanyang kalikasan, siya ay misyonero. Alisin mo ang misyon sa simbahan, hindi siya tunay na simbahan. Ang simbahang walang misyon ay hindi tunay na simbahan. Kaya bawat membro ng simbahan kailangan misyonero din. Sa maliit nating pamamaraan, kaya pag minsan masyadong malaki, gusto nyo pumunta sa China, so be it. Pero kung gusto nyo pumunta lang sa bahay ninyo, minsan may made in China na rin doon. O kaya naman meron kayo makakasalubong na iba pang mga pwedeng ipahayag ang mabuting balita. Ang ibig ko lang sabihin ay lahat tayo ay mayroong tungkulin. Lahat tayo ay mayroong gagampanan sa buhay na ito. Saan magsisimula yun, Father? Sa misyonero nating Diyos din. Simulat sa Paul, kumikilos ang Diyos hanggang sa hinaharap. Hanggang sa ngayon, siyempre, ang pagkilos ng Diyos ay sumasa atin palagi. Kaya kung ganito ang Diyos natin, tayong mga nilikha niya rin, nakawangis niya, ay kailangan misyonero rin. Pangalawa, masisilayan natin ang mabuti at mararamdaman natin ang misyon na ito kung tayo ay nagkakaisa, hindi ba? Kung tayo ay sa misa, komunyon, tayo ay nagtutulungan ng mabuti. Napakaganda ng mag-asawang nangangarap ng sabay. Pag yung ikinakasal sa interview, sabi, napaalala ko palagi na bago matulog, mangarap ng sabay, magkwentuhan. Maliban sa iba pang gagawin, magkwentuhan paggabi bago matulog. Maganda iyon upang mas lalong lumalim pa yung bang sabay kayong mangangarap. Yung katotohanan na hindi na lang kayong dalawa, kundi iisa na kayo. Kung totoo ito sa mag-asawa, totoo ito sa buong tahanan, totoo ito sa simbahan, totoo ito sa paaralan, totoo ito sa pinagtatrabahuhan ninyo. Kailangan mayroong isang puso, isang diwa. Kumbaga sa isang katawan, isang kaluluwa. Napakaganda nun. Yung bang we are all united, iisa lamang tayo. At yung sinasabi kong mission, palagi yun sa misa eh. Diba? Actually, ang misa, ang ibig sabihin ng mission, sa bandang dulo sinasabi ng pari, pumayo kayo, sinusugo. Pagkatapos ng misa, sana maipadama natin sa iba ang pagmamahal na ramdaman natin at pagkakaisa na naranasan natin sa loob ng misa. Kaya pagkatapos ng misa, may mission dapat tayo. Hindi pwedeng nagsimba ka lang, tapos na, sa'yo na lang lahat ng grasya. Hindi. We need to share that to others. Lalo-lalo yung mga hindi nagsimba. Lalo-lalo yung mga hindi o ayaw magsimba sa anumang dahilan. Kung may mission tayo para doon. Minsan, obvious yung mission natin. Minsan pwedeng subtle way. Ingitian mo lang yung kapitbahay mo. Malaki ng ginawa mo noon, hindi ba? O wala ka pang sinabi. Ano pa pag nag-tumbling ka? Hindi, ang laki-laki na ng ginawa mo.
para sa kapitbahay namin. Again, mission at saka communion. Yung bandang gitna napakaganda rin. Ito yung palaging binabanggit sa social media. Ano ba ang ambag mo? No? Yung ating ginagawa, lahat naman tayo ay mayroong partisipasyon. Oo, minsan obvious yung pare na naglilingkod. No? Very obvious pag minsan. Kaya nakakalungkot pag yung pare walang ginagawa. Tatamad-tamad. Pero lahat naman ay mayroong partisipasyon, yun ang katotohanan. Yung iba maliit lamang, yung iba hindi obvious nga, hindi ba? Kahit na yung may sakit, kahit na yung batang paslit, mayroong partisipasyon sa pag-inog at pamumunga ng ating simbahan. If you remember, ilang beses kong binanggit noon si John Paul II, ang ating Santo Papa, nanginginig na yun, and yet ang dami niyang na-inspired pa rin. Nung panahon niya daw, lalo nung dumating siya sa Pilipinas, dumami ang bokasyon ng pagpapari. Hindi naman siya nakita, pero yung kanyang karisma at yung kanyang pagkilos, na hirap siya, pero pinagpatuloy niya ang kanyang pagiging Santo Papa hanggang sa siya ay mamatay. No, hirap na hirap, and yet, naroon pa rin yung kanyang mission, naroon pa rin yung kanyang ambag. Kaya, huwag yung isipin ako, hindi man lang ako. Yung iba nagbibigay ng malaki sa simbahan. Talagang malaki naman, di ba no? Kaya huwag niyong iisipin na kahit na tumutunog niyo pa yung ibinigay ninyo, ano ngayon? Di ba? Hindi yun ang batayan. Ang mahalaga palagi kong sinasabi, pagdadaan ka ng simbahan, mayroon akong ambag dyan. Nagdasal ako dyan. Pinagdasal ko yung ano man, di ba? O, makita niyo sana na kahit maliit ang binigay natin, hindi yun ang sukatan ng pagiging mabuting Kristiyano. Ang mahalaga, lahat tayo ay mayroong ambag sa nagagawa, na gumaganda at mubuting ating simbahan. So sa gagawin nating sinudo, sana ay, yun nga, dahil nagbabago ang mundo, nare-realize ng simbahan na mahalagang makinig kung ano ang karanasan ng bawat isa. Yung nangyayaring pagbabago sa lipunan, makakaapekto yan sa simbahan. Na alala nyo, di ba, nung unang panahon, hindi ko naabutan nakatalikod pa ang pare, di ba, pag nagmisa. O ngayon, nakaharap na. That was 1960s. Nung panahon na iyon, before that, ang misa ay Latin. Walang nakakaintindi nun. Hindi nga natin masyadong maintindihan yung English, Latin pa. Mahirap yun. Hindi pwedeng magmisa sa Tagalog o kaya English. After na lang yun ng Vatican II. Ngayon, nagmimisa ako ng Ilocano, dati nung nasa Kabanggan ako. Minsan nag-request yung Pampanga, magmisa ako ng Kapampangan kahit hindi naman ako marunong magkapampangan. Pero nababasa ko naman, bulol-bulol nga lang. Pero hindi ko alam kung ano yung mga sinabi ko. Pero hindi, diba, pwedeng magmisa ng ganun. Ang pangarap natin, isang araw, magkamisa tayo ng sambal din naman. Para sariling atin. Ay, alam nyo, sa loob ng simbahan, na-preserve ang maraming kultura. Tingnan nyo sa Visayas, sa Mindanao, yung kanilang lengguwahe ay buhay na buhay. Kasi naroon mismo sa loob ng simbahan, naaalagaan ng mabuti. Pero yung sambal, nagsisimula ng ma-deteriorate. Ang dami sa mga barangay sa Zambales, hindi na marunong magsalita nun. Nakakalungkot yun. Isang araw, wala nang salitang sambal. Nakakalungkot yung part na yun. At kung yung lengguwahe mawawala, minsan susunod-sunod na yan. Pati yung iba't ibang kaugalian na magaganda at kultura. Kaya nga yun, siguro isang magandang pagbabago yun sa ating simbahan na maalagaan ang bawat isa at makikinig siya kung ano ang pangangailangang higit ng bawat miyembro ng ating simbahan. Kung paano siya maglilingkod sa hindi natin kasama sa simbahan, if you know what I mean. Nung unang panahon pag hindi Katoliko at di bahagi ng simbahan, parang iba sila. Pero right now, nagsisimulan tayong magbukas ng mabuti. Yakapin kung ano ang kanila at igalang ng mabuti
ang kanilang sinasabi. No? Hindi yung nung unang panahon, alam niyo, ang misyonero nung unang panahon, bawat isa, masyado na yatang mahabang sinabi ko. Tama na daw. Just for you to be informed. Nung unang panahon, ang misyonero, ang kanyang goal halos ay mabinyagan lahat. Ngayon hindi na. Maraming misyonero sa iba't ibang bansa na makikipag-usap lang. Kung hindi sila magiging Katoliko, irerespeto yun ng mabuti. Igagalang yun ng mabuti. Hindi yun ang misyon ng misyonero. Ang misyon ng misyonero ay ipakita niya sa kanyang buhay na siya ay isang Kristiyano. Kung maakit ang iba, salamat sa Diyos. Pag hindi, it's okay. Hindi niya yun poproblemahin. Sapagkat makikita ng isang misyonero na may kabutihan din yung tao at mahal din siya ng Diyos kahit na ganun siya. Hindi niya kailangan ma-convert. Hindi conversion, hindi conversation ang importante. Diba? Yun ang mahalaga. Naroon yung respeto ng mga. Nakikita niyo ba? Nagbabago ang simbahan. Nakikita niya kung ano ang mas malawak pa at kung ano ang mas tama at mabuti para sa lahat. Para sa lahat. Hindi niya lang tinitignan yung kanyang sarili. Parang dumami tayo, no? Para maging mas maraming maging Katoliko, no? Wala tayo doon. Wala tayo doon. Hindi tayo nagpupumilit. Hindi tayo, sila ang kusang lalapit mismo. Makita nila na kung ano ang mabuti at maganda sa loob ng ating simbahan. Sana ganun ang thinking ng bawat isa. Alam nyo, pag nangyari ito, makaka-apekto ito sa bawat isang pamilya, sa paaralan, sa kung saan tayo nagtatrabaho. Sana kumilos ang lahat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang nagpapanibago sa lahat. Siyang tumutupok ng mga hindi maganda. Diba? Parang apoy yan. Talagang kailangan lumabas yung purong-purong ginto. Kailangan mainit ng mabuti at medyo masakit yan pag minsan. Alam niyo noong 1960s, ang daming lumabas na pari. Kasi hindi nila natanggap kung ano ang maraming pagbabago. Hindi sila lumabas dahil humarap na sila sa tao para magmisa. Kasi dati nakatalikod sila. Pero siguro yung katigasan minsan ng puso. Kailangan maging mapagpakumbaba tayo sa Espiritu Santo na siyang gumagabay at pinapagtibay tayo sa lahat ng pagkakataon at panahon. Basta nawa tayo ng Diyos. Amen. Magsitayo tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Magdalena. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay ni David, nanawag sa kanaroonan ng mga yumaman, nang may katong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pa rito at hukom sa nangabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, tayo mga kapatid, ay naghihintay ng mataimtim, kaya tayo ay lalong masugid na lumuhod, upang sa panahong ito ay loobin niyang pagkamtil ng tanang kabutihan ang mga naghihikahos, sapagkat inihatid niya ang mabuting balita sa mga nagdaraho, at ang tumatalikod sa masama ay binubuhayan niya ng loob. Idalangin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin para sa banal na simbahan ng Diyos, upang siya'y maging liwanag sa mga bansa at maging pangkalahatang sakramento ng kaligtasan, nakikilakbay sa lahat ng tao tungo sa paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Francisco na aming Papa, kay Bartolome na aming Obispo, at sa banal at tapat na bayan ng Diyos sa Diocese ng Iba,
upang sa pagdiriwang ng sinodong ito ay matulungan tayo na makilala at isabuhay ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Para sa mga namumuno at lingkod sa pamahalaan, upang lagi nilang hangarin ang makabubuti sa lahat, kumikilos ng may katarungan at may karangalan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, nalulumbay, inaapi at nagdurusa, upang hindi sila makaligtaan, bagkos dapat na pahalagahan at alagaan, bilang mukha ni Kristo sa isang nagdurusang daigdig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, upang ang prosesong sinodal na ito ay akayin tayo sa mas higit na pagbubuklod ng simbahan, pagyabungin ang ating pakikilahok dito, at mapalago tayo para sa pagsasakatuparan ng ating misyon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay aming kanlungan at lakas. Bilang tugon sa amin ngayon dumadalangin, itulad mong ikaw ay aming pangkapiling. Ginawa mong kami makapanalangin taimtim, kaya't ang mga pagtitiwala naming hinihiling ay pagkalubong totohanan namin kamtin sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo makapatilo ang pagkakain natin ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tinawagan ng Panginoon itong paghahayos sa iyong mga kamay, sa ating karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay sa dambana at dalisayin ng liwanag ng Espiritu Santo ang aming adhika sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ito sa lahat. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nung siya ay umakyat sa kalangitan at lumuklok sa iyong kanan, isinugo niya ang pangakong Espiritu sa iyong itinuturing na mga anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisaot ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng Espiritu kay banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malalad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malalagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ang ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at tinalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang maling aming mong simbang na ganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Bartolome naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pagkasasali muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kanunagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabyak ng puso sa San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiunawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid sa Diyos Ama nating nasa langit, tumawag tayo sa Kanya.
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, dalayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghan mo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace Peace be be with you. with you. Narito sa Jesus ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang nag-uumamaw ng Espiritu sa aming kalooban ay siya nawang sa aming kamalisay at pausbungin nawa sa aming kaibuturan ang kanyang dinidilig na kabutihang bigay sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsilod tayo. Nasarin natin ang panalangin ng Sinodo na sinulat ni San Isidro ng Sevilla noong 7th century. Narito kami sa iyong harapan, Espiritong Banal, na natitipon sa iyong ngalan. Ikaw ang tanging gabay namin, manahan ka sa aming mga puso. Ituro mo sa amin ang daang dapat kahain at ang pamamaraan upang matupad ito. Kami mahina at makasalanan. Ipaggadya mong maging sanhi kami ng kabuluhan. Huwag mong hayaang iligaw kami ng kamangmangan tungo sa maling daan. O di kaya'y malihis sa aming pagkilos. Akayin mo kami sa pagkakaisa upang makapaglakbay kami ng sama-sama patungo sa buhay na walang hanggan at huwag mawalay mula sa daan ng katotohanan at katwiran. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo na kumikilos sa lahat ng dako at panahon sa pakikipagkaisa ng Ama at Anak magpasawalang hanggan. Amen. Sa bukas po hanggang Biyernes ay mayroong clergy retreat ang Diocese ng Iba. Pagdasal niyo po kami. Sana ay maglingas pa ang aming puso sa paglilingkod at sa aming bukasyon. Matupok nawa ang katamaran sa amin, katigasan ng puso at ulo, at sa pagiging madamo. Sana ay, yun nga, maging parit pa kami totoo ng Kristo. Magpasalamat po tayo sa Diyos.
sumayin niyo ang Panginoon. At pagpalaan din ng mga Panginoon Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating madala misa, humaya kayong tagayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. La